Pinakabagong balita kaugnay sa pagpatay kay Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Dodong Bucol Jr. ang pagtataas ng pabuya sa 2 milyon para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon upang maaresto ang mga pumatay sa kanya. 1 milyong piso ang mula kay Vice President Sara Duterte habang naglaan si Governor Yvonne Cagas ng 500,000 para sa gunman at 500,000 para sa utak ng krimen. Kasabay nito, sinabi ng pulisya na mayroon na silang ilang persons of interest. Karamihan ay mga taong binanggit mismo ni Bucol sa kanyang mga naunang livestream at social media posts. Si Bucol ay pinaslang noong November 25, 2025, bandang 9 p.m. sa loob ng kanyang tahanan sa Digos City habang naka-Facebook Live. Nasa pool sa video ang mga putok at ang biglaang paghinto ng broadcast na napanood ng kanyang mga constituents sa mismong sandali ng pag-atake. Ayon sa pulisya, nasa garahe ang kapitan at may kausap na bisita ng pagbabarilin. Agad siyang isinugod sa ospital, ngunit idineklarang patay pagdating. Narecover sa lugar ang 2 basyo ng bala at isang deformed slug. Mariing kinondena ng Davao del Sur Police ang brutal na pamamaslang at nagtatag ng Special Investigation Task Group, SITG. Pero hindi dito nagtapos ang panawagan ng pamilya. Sa pangunguna ni Attorney Israelito Torreon, humiling sila ng independent investigation mula sa NBI dahil naniniwala silang may politikal at institusyonal na motibo sa pagpatay. Ayon sa abogado, ilang araw bago ang insidente, inilahad ng kapitan sa kanyang live stream ang patuloy na banta sa kanyang buhay at ang mga umano'y irregularidad sa mga lokal na proyekto. Sa liham nito sa NBI, detalyado niyang isinalaysay ang pag-atake, kung paanong narinig sa live stream ang mga putok, kung paano napahawak si Bucol sa kanyang balikat, at ang unti-unti niyang pagbagsak habang humihingi ng tulong. Naniniwala ang pamilya na tanging NBI lamang ang maaaring magsagawa ng investigasyon na hindi maaapektuhan ng lokal na politika. Anila ang mga isiniwalat ni Bucol tungkol sa tensyon niya sa ilang lokal na opisyal at ang kanyang pagsisiwalat ng mga anomalya ay sapat na dahilan upang tingnan ang posibilidad ng politikal na motibo. Idinagdag ni Torreon na maaaring pumasok sa mandato ng NBI ang kaso dahil itinuturing itong high-profile, sensitibo at nangangailangan ng masusing forensic capability. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kusang nagbago ang pamunuan ng barangay. Ang nakababatang kapatid niyang si Jeric Bucol, dating first kagawad, ay nanumpa bilang bagong barangay captain. Pinangako niyang hindi titigil ang pamilya sa paghahanap ng hustisya at mananatiling matatag para sa komunidad, na hanggang ngayon ay nababalot ng lungkot at takot matapos masaksihan ang krimen ng live online. Sa barangay patuloy ang pag-alala at pag-alala ng mga residente. Para sa kanila, ang pagpatay ay hindi lamang trahedya, kundi babala sa sinumang nagsasalita laban sa katiwalian. Marami ang nagsasabing ang tanging hangad nila ay isang malinaw, mabilis, at tapat na investigasyon. Ang live-stream nature ng pamamaslang ay nagdulot ng matinding trauma, lalo na sa mga nakapanood sa mismong oras ng pag-atake. Naglabas din ng pahayag si Vice President Sara Duterte, na nagsasabing pinatahimik si Kapitan Dodong habang ginagamit lamang niya ang karapatan niyang magsalita laban sa korupsyon. Inibigyang diin niya na hindi dapat takutin ang sinumang naninindigan para sa katotohanan, at ang pagpatay kay Bucol ay pag-atake hindi lamang sa isang tao, kundi sa karapatan ng publiko na magpahayag ng malaya. Habang sinusuri pa ng NBI ang kahilingan ng pamilya, abala ang pulisya sa pagsusuri ng CCTV, testimonya at posibleng motibo ng mga taong una nang nabanggit ng kapitan. Patuloy ang dragnet operations upang masukol ang mamasalarin at nakatutok ang buong komunidad sa bawat galaw ng investigasyon. Sa gitna ng lahat, nananatiling buhay ang alaala ni Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr., isang lingkod bayan na ginamit ang kanyang boses upang ilantad ang katiwalian, at isang lider na patuloy na ipinaglalaban ng kanyang pamilya, komunidad
at mga sumusuporta upang mabigyan ng hustisya ang kanyang marahas at lantad na pagpatay.